Mga kapatid, bago natin pagnilayan ang pinakatuon ng ating ebanghelyo, walang iba kundi ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Bigyan pansin natin ang dalawang pangungusap sa unang bahagi ng ating ebanghelyo. Una, ang pangungusap na sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ito yung narinig natin sa ebanghelyong ating binasa sa Filipino translation. Subalit, kung babasahin natin ito sa wikang Ingles, ganito ang ating mababasa. When you pray, do not use a lot of meaningless words as the pagans do. Kaya nga makikita natin rito ang tunay na paalala ng ating Panginoong Hesus. Hindi basta-basta ang paggamit ng maraming salita, sa halip ay ang paggamit ng mga salitang walang kahulugan. At sa usaping ito ng mga salitang walang kahulugan, na gaya ng ginagawa ng mga hentil, makikita natin ang dalawang maling anyo ng pananalangin ng mga hentil na naging dahilan upang mawalan ng kahulugan ang mga salitang kanilang sinasambit. Una, sapagkat marami sa kanila ang itinuturing ang panalangin bilang isang formal na tungkulin na kailangan lang mairaos o maisagawa sa halip na isang aksyon ng kapakumbabaan kung saan ay makakamtan ang awa ng may kapal. Kaya nga inuulit-ulit nila yung kanilang mga dasal nang wala namang tunay na kahulugan, sapagkat sila mismo ay hindi naman nila talagang nadarama yung saysay ng kanilang mga sinasabi. Pangalawa, inuulit-ulit nila ang kanilang dasal, hindi sa layuning manalangin pa sa Diyos. Sa halip ay sa mga nakapaligid na sa kanila. Para bang naghahanap na lamang sila nung parang nagpapa-impress doon sa kongregasyon na nasa paligid nila. Kaya nga pangunahing ipinapaalala sa atin ng talatang ito, na sa pananalangin, sa publiko o pribado man, walang marapat na laman ng ating isip at hangarin ang ating puso, kundi ang mapapurihan at tunay na hangarin ang kalooban ng ating Diyos para sa ating buhay. Pangalawa, nais ding bigyan pansin ng mga pangungusap na alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hilingin ito sa Kanya. Kaya nga ang marapat na katapusan ng bawat nating kahilingan sa Diyos, pagkatapos nating ilahad sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan, ay buong katapatan at pananalig rin nating masabi, huwag ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari. Sa ganyan diwa ay nais kong ibahagi ang pagninilay sa Ama namin na siyang ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad bilang anyo ng panalangin marapat na dasalin. Ang panalangin ng pagpapaubaya at pagsalig sa kalooban ng Diyos ng ating ngayon, kahapon, at darating pang mga taon hanggang sa mapasapiling tayo ng ating Panginoon. Hayaan po ninyong ibahagi ko ang pagninilay na isinalin ko sa wikang Pilipino na may kaukulang pagdaragdag at pagbabawas mula sa orihinal na artikulo sa Ingles na may pamagat na A Meditation of Being Consistent ni Father Jose Bost, SDB. Kung hindi ko nakikita ang bawat kong kapwa bilang aking kapatid, hindi ko masasabi, Ama namin. Kung masyado akong nag-aalala ukol sa mga material na bagay at masyado akong nakatuon sa ikasisiya ng aking sarili, hindi ko masasabi, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kung ang Diyos ay walang tunay na puwang sa aking buhay,
at hindi nakikita sa akin ang pagiging Kristiyano, hindi ko masasabi, mapasa amin ang kaharian mo. Kung nakatuon lamang ako sa paggawa ng mga sariling o pansariling kalooban ko at hindi ko mabata ang mga pagdurusang dumarating sa buhay ko, gaya ng pagtanggap ko sa mga nakapagpapaligaya sa akin, hindi ko masasabi, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Kung wala akong pakialam sa mga taong dumaranas ng pagkagutom, sa mga hindi nakapag-aaral, sa mga walang matirhan at mga may karamdaman, hindi ko masasabi, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Kung wala akong pagmamahal at nagtatanim ako ng galit sa aking puso laban sa aking kapwa, hindi ko masasabi, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kung isinasara ko ang mga mata ko sa katotohanan at hinahayaan ang aking sarili na maakay sa landas ng kasinungalingan at masasamang bisyo, at may intensyon akong mamuhay sa kasalanan, hindi ko masasabi, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Kung ako mismo ay hindi aktibong lumalaban sa kasalanan, hindi ko masasabi, iadya mo kami sa lahat ng masama. Kung hindi ako sang-ayon sa mga hinihingi ng panalangin itinuro ng ating Panginoon, hindi ko masasabi, Amen. Mga kapatid, ang panalangin Ama namin ay hindi lamang isang panalangin. Ito'y isa ring pananagutan na marapat nating sinisiyasat sa ating mga sarili araw-araw. Amen.